natin ang ating mga Biblia sa Book of Romans chapter 5, beginning to verse 14 hanggang 21. Ayan. At kung nakita po natin, as kung basahin ito sa wikang Ingles, ang sabi niya rito, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgressions, who is the figure of him that was to come, but not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many, unto many, and not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. For if by one man's offense that reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Amen. By one's or by one offense. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life, by the offense or by one offense, by the righteousness or by one righteousness. For as by one, so by the obedience of one shall many be made righteous. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound, that as sin has reigned unto death, even so might be grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Bisan pa po, Panginoon, hinihingi namin, O God, ang patuloy na pagbasbas mo sa bawat isa sa amin habang nakikinig kami ng mensahe na ibinigay mo sa amin, maging yung lingkod na gagamitin habang nakatayo, nangangaral, at may bahagi ng pagtuturo, O Diyos. Hinihingi ko po ang patnubay mo dahil kung wala ka, ay wala po kami magagawa, O Diyos. Sa iyo kami sumasandi. Sa iyo kami nagtitiwala. Sa iyo kami umaasa, Panginoon, na kami mabibigyan, Panginoon, ng paglago sa pag-unawa at kapahayagan sa iyong mga salita at sa mensahe na ihayag sa uling kapanahon ng ito. Hinihingi ko po, Lord, ang bendikasyon mo sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aking dalangin, ibinabalik sa iyo. Papurit po salamat sa tangi mong pangalan, aming Panginoon sa Kristo. Amen. Maaari na po kayo makaupo. Sa mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. At nakasama natin si Sister Fatima sa umagang ito. At nag-uusap kami kanina at siya ay humihingi ng panalangin at nagkaroon siya ng desire upang magpa-rebaptize. So if God's will, at by next Sunday ay gagawin natin o gaganapin natin ang rebaptism kay Sister Fatima dito sa church. So let us pray for her na ang Panginoon ang patuloy na mag-guide sa kanya at yung desire niya na magkaroon ng gawain sa lugar nila, sa Nueva Ecija. So sabi ko, walang malayo, walang malapit kung ito'y kalooban ng Diyos. Ayan, gawin natin sa ating Panginoon dahil tungkulin natin ang gumanap na mga gawain para sa ating Panginoon. Ang totoo, hindi malayo ang gawain doon sa Bagting, Laor, Tinggalan, yung area ng kanyang mga kamag-anak sa lugar ng Nueva Ecija. Kung tutuusin, it's all about almost 45 minutes. Kung ako nagkakamali, kung tricycle lang ang gagamitin magmula doon sa lugar na iyon, sakop ng Palayan City sa Fort Magsaysay ay kayang kunin ng 45 minutes sa lugar ng Bagting. At mas malapit doon kasi kung pupunta ng Laor, medyo pataas kasi, medyo hilly.
yung papunta sa laot na gawain. So let us pray for them that the Lord continue to bless and protect them. Yes. At Amen. katagpuin sila ng Panginoon sa kanilang mga spiritual desire. Amen. So also continue in prayer for Sister Shine. At tama yung sinabi sa Flores kanina through her testimony na ang ating kapatid ay nakapagsilang isang malusog na sanggol na napakadali. Yeah. Amen. So Yes. may silang niya yung kanyang baby na si baby Jeremiah. So sa umaga po ito, bilang tugon naman natin at handog naman natin sa kanya at sa kanyang munting bata, ang ating offering at GCF ay ibigay naman natin para sa kanila. At bilang handog naman sa munting sanggol nila na bago sila, kung gusto natin dagdagan, that's up to you. Kung ano yung pwede natin may pagkaloob ay ibibigay natin, at least ang church ng Itugon makikita ang buong pagmamalasakit sa bawat mga kapatiran, sa bawat isa sa atin. At hindi lamang natin ginagawa yan sa iisa lamang, kung sino man na nagkataon at magkaroon ng pangailangan ay kaya natin gawin dahil sa pagmamalasakit at pagtutulungan ng munting iglesia sa dakong ito. Actually, noong isang araw, meron isang African minister na nag-message sa akin. Sabi niya, na-bless siya sa mga mensahe at sa mga awitin na kanyang pinapanood dito sa atin. At sabi niya, ang ganda ng church ninyo at ang ganda ng mga messages at mga awit pagkatapos ng gawain ay kanyang pinuri sa pamagitan ng pagkilos ng ating Panginoon, yung mga bagay na ginagawa. Sabi ko, ginagawa namin ito hindi para makilala, kundi ginagamit natin ito sa part of evangelism. Nagagamit ng Facebook account at nagagamit ang YouTube channel para may kalat ang ebanghelyo at ang mensahe ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral at sa pamamagitan ng mga awitin ay isang kagalakan na lamang sa amin na maging bahagi sa gawain sa ating Panginoon. So sabi niya dito, ilan-ilan lang kami, pero totoo yung sa Africa, kapag ilan-ilan lang, kapag hundreds lang ang kanilang congregation, maliit yon sa kanila. So sa kanila nagpaparamihan na maabot ng thousands. Yes. Ang kanilang bilang doon, kapag 100 ka lang, maliit ka lang. At humihingi siya ng tulong at suporta dito sa church natin. So ang sabi ko, mahirap lamang kaming mga mananampalataya dito sa church at nabubuhay kami sa bundok. At baka hindi ka maniwala ka po, kung makumpleto kami, kung minsan ay maabot kami ng 25 kasama ang mga bata, kako sa kanya ay sapat na sa amin ng mga bagay na maligaya kami, kako na nagpupuri sa ating Panginoon. Mapalad kayo dahil meron kayong mga hundreds sa bilang na binigay ng ating Panginoon. Pero kahit na kakaunti lamang kami, kahit na 25 lamang kasama mga bata, napakasaya namin nagpupuri sa paglilingkod sa ating Panginoon at nagiging bahagi kami sa mga YouTube at sa Facebook account. So nagulat siya, sabi niya, hindi ko naman nakalain na, kala ko malaki at maganda ang church ninyo. To God be the glory for that. So sabi ko, purihin ng ating Panginoon, wala kaming hangarin kundi maging bahagi lamang sa evangelism. Through Facebook account and YouTube channel, sabi ko sa kanya, hindi para makilala kami, kundi maging bahagi sa evangelism sa gawain ng ating Panginoon. Dahil nagagamit natin ng YouTube channel at saka yung Facebook account all over the world. Buong mundo yan. Amen. Basta't meron kang access at makita mga bagay na yon, i-click mo lang. Nandyan na yan. So, yung mga bagay na yon, isang kapurihan sa Panginoon. Kahit sa simpleng bagay, ay meron nakakapanood sa atin at nakakaparinig at nakikita kanilang testimony na sila'y pinagpapala. So, pagpatuloy natin gawin ang lahat ng mga bagay na to, maaaring sa YouTube channel at Facebook account, pwede tayong makatulong sa evangelism. So, do it. Kaya patuloy tayong umawit, practice tayo, ibigay natin sa Panginoon yung ating mga kaloob na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, ibigay natin at maging bahagi sa pagpapala. Being God's channel of blessings, and maging bahagi tayo upang tayo man ay maging pagpapala sa mga daluyan ng ating Panginoon na ginagamit. So purihin ng Diyos sa lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa sa mga simpleng pamamaraan. Truly, simply amazing. Yes. Ang Panginoon ay napakasimple, pero kapag tayo ay nakakita at na-recognize natin ang mga bagay na yun, napakasimple pero
kamangha-mangha Amen. ang pagkilos ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating serye. That is part 3 ng ating series, Adam Lost His Rightful Position. So hindi ko po nakuhang tapusin noong nakaraang linggo. Akala ko matatapos ko nakaraang linggo, pero medyo mahaba-haba. Dahil kapag kukunin ko pa noong nakaraang linggo, kakainin pa po yun ng 1 oras o mahigit pang 1 oras. So salamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay na ito. At ako'y habang naghahanda ng mga messages na ito, God inspired me to prepare this message. Amen. At naroon na-inspire ako. Yun ang kagalakan ko, katuwaan ko. Ay kapag nakaramdam ako ng blessing sa ating Panginoon, kahit na nag-iisa ako, gusto kong may bahagi ang mga bagay na iyon. Na Amen. Lord, hindi lamang ito nawa ang pakiramdam na ito na ako lang nakakaramdam. Gusto ko yung pakiramdam ko may kalat. Amen. So purihin ang ating Panginoon Yes. sa lahat ng kanyang pagpatnubay sa bawat isa sa atin. So huwag tayong malulungkot kung ilan lang ang bilang natin na narito ngayon. Ang mahalaga, nagpapatuloy tayo. Yes. Amen. Right? Amen. Ang mahalaga, naroon ang sikasig sa ating pananampalataya. Hallelujah. At ang Diyos ang siyang pumatnubay sa bawat isa sa atin. Ang numbers, kung kukunti man tayo, hindi ito makapag-discourage sa atin. Yes. That's right. Right? Simpleng mga bagay lamang ito. Right? Dahil hindi iniisip ng isang tunay na pinili ng nobya ni Kristo. Ang tumingin sa bilang, ang kakaunti kami, kakaunti tayo, isip yan na walang nauunawaan. Do you believe that? Yes. Kaisipan niya na walang kaunawaan. Pero kung tayo ay may kaunawaan sa salita ng ating Panginoon at sa inihayag na mensahe ng Diyos, right? Ang kaisipan ng bawat isa sa atin ay established. Do you believe that? Amen. Establish ang kaisipan natin dahil hindi o anumang bagay ang pwede makapaghadlang sa bawat isa sa atin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Yes. Right. Amen. Right? Amen. Walang makakahadlang sa bawat isa sa atin. If you are predestinated to be saved, you'll always be saved. Thank you. Amen? Yes. Do you believe that? Amen. If you are predestinated as a bride, you're always a bride. Thank you, Lord. Hindi na magbabago yun. Amen. Walang makapagbabago doon. Dahil ikaw ay tinalaga ng Panginoon sa isang bagay na yung kalalagayan, katatayuan, yun ka na. Right? Maaring dumanas tayo ng mga ups and downs. Pero kapag ikaw ay pinili, patuloy kang tumatayo. Amen. Despite of yung maraming pagkabagsak, pagkadapa, pagkatisod, right? Tumatayo ang isang piniling nobya ng ating Panginoon. Kung maalala ninyo yung series ng adoption, sabi ng kanyang manunuro, sabi niya, anak, ako'y paparuloon, aakyat ako sa bundok at ang aking dadaanan ay rough road. Ang kaisipan kasi ng mga iba, kapag sila pinili daw, ang kanilang dadaanan is always clear. Pero ang isang daan nating tatahakin, madalas puro rough road. Sabi ng manunuro, mataas, maburol, madulas, at hindi mo kaya, right? Ang dadaanan ko. Pero yung tinuruan, dahil siya established, right? Siya ay naturuan. Yes. Sabi niya, dahil naunawaan niya ang kapahayagan, sabi niya sa kanyang manunuro, totoo, Father, maaari ang dadaanan ay hilly, rough road, madulas, at gana sinabi mo, hindi ko kaya. Pero sabi naman niya, kung ikaw ang kasama ko, alam ko kung panahon na ako'y madulas, aakayin mo ako. Yes. Amen. Pag ako'y madapa, itatayo mo ako. Amen. Dahil alam kong kasama kita. Yes. So establish ang kanyang kaisipan. Rooted ang kanyang pananampalataya. Dahil alam niya, kasama niya, it is not only a teacher. He is not only a comforter, but his own father. Amen. Right? Na umaalalay para sa kanya. Katulad sinabi ng ating Panginoon, truly, kung wala ako, ay wala kayong magagawa. Amen. Pero kung kasama mo siya, makakalakad ka, makakagawa ka, makakaganap ka ng mga bagay. Maaari hindi mo kaya dahil kasama mo siya. Inaakay ka niya. Amen. Mga bagay na hindi mo magagawa mo kung kasama mo siya. Thank you, Lord. So purihin ang ating Panginoon Yes. sa lahat ng mga bagay na ito na kanyang itinuturo sa bawat isa sa atin in order for the bride upang maging established tayo sa pananampalataya.
Ang isang nobya, hindi ito nag-iisip ng run to and fro. Right? Hindi atrasabante. Ang kanyang lakad is always forward. Maaaring siya'y madapa, pero tatayo siya forward uli ang kanyang lakad. Right? Yes. Hallelujah. Hindi niya iisipin, ganito pala magsumpalatay, medyo mahirap, gusto ko natin tumalikod. Walang ganong kaisipan. Walang mindset ang isang piniling nobya ni Kristo. Right? Na gano'n ang kanyang kaisipan, susuko na ako, hindi na ako magpapatuloy. Hindi yun ang itinuro ng mensahe sa atin. Hindi yun ang itinuro ng banal na kasulatan sa bawat isa sa atin. Ang katuruan is be established and rooted in the faith. Amen. Right? Lord. Yan ay binigay na katuruan sa bawat isa sa atin. Hindi yung atrasabante, hindi nag-aalinlangan, hindi para bagang hindi ko kaya magpatuloy sa mga bagay na ito. Hindi. Ang itinuturo sa atin, maging matatag Yes. sa kabila ng kahinaan, maging malakas. Right? Yes. So, ang nais lamang ng ating Panginoon, we're always willing to follow and believe to His Word. Yes. Right? Which is the perfect instruction for the bride na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Now, ipagpatuloy ko ang ating binasa dahil ang oras ay tumatakbo. Di natin namamalayan, ang bilis ng ikot ng pagkakataon. Nakala ko, sandali pa lamang ko nakakatayo, pero tumatagal na pala tayo. Amen? At sa Tagalog, nais kong basahin ito, sabi niya, verse 14, bagamat ang kamatayan ay naghari mula kay Adam, hanggang kay Moses, kahit doon sa hindi nagkasalaman ng tulad, sa pagsasalangsang ni Adan, na siyang anyo niyaong darating. In other words, tayo ay naging bahagi. Right? Doon, sa nagawang kasalanan ng ating mga magulang. Right? Na hindi man tayo ang aktong gumawa, dahil sa kanila'y ginawa, maging tayo nabahiran. Do you believe that? So yung isang bagay na kung saan ay binigay ng ating Panginoon, which is His rightful position, a full rightful position, na binigay ng ating Panginoon na meron sa kanila, ito ay nawala. Napabayaan ng mga bagay na ito na kung saan ang ating Panginoon din ang nagbigay sa kanila, sa bawat isa sa atin, supposed to be hindi sana tayo dadalas ng kamatayan. Right? Supposed to be ang mga magulang natin sa pasimula, ang layunin ng ating Panginoon, hindi papasok ang kamatayan. Do you believe that? Supposed to be ang dapat tanggapin natin is eternal life. Yes. Right? Ngunit sa dahil ng kanilang kinatatayuan, naging pabaya sila, napabayaan nila ang lahat ng mga habilin, lahat ng atas ng ating Panginoon, nabaling ang kanilang paningin. Right? Mula sa isang nangungusap na tinatawag na serpente. Right? Yes. Na-pervert ang kanilang stand. Right? Yes. Na-pervert ang kanilang kaunawaan. Na-pervert ang kanilang kaisipan. Bakit ko nasabi na-pervert? Baka sabihin nyo, siya nilikha ng ating Panginoon. Kung hindi na-pervert, bakit na-ignore ang salita ng Diyos? Kung hindi na-pervert ang kanilang kalalagayan, bakit sila humarap sa ganung kalalagayan? So in other words, pumasok ang perversion. So napakahirap kapag yung spirit ng perversion ay pumasok. Ang daladala nito ay kapahamakan. Yes. Ang daladala nito ay kamatayan. Amen. Ang daladala nito ay karamdaman. Dapat sana walang sakit, walang kamatayan na pumasok sa mga bagay na ito, but because of perversion of the word. Right? Na in-insert ng isang kaaway, which is Satan the serpent. Right? Na-pervert ang salita ng ating Panginoon. Now, bago tayo po sa magpatuloy, I just want to use this quote at magpapatuloy tayo in a message na the bridge. At dito, isa-isa natin, medyo marami ang quote natin mababasa sa umagang ito at dito natin tatalakayin ng mga bagay nito nating tinatalakay na kung paano ipapanumbalik ng ating Panginoon ang isang bagay na ibinigay ng Diyos mula sa kanyang nilalang na kung saan nawala ang mga bagay na ito at kinakailangang maipanumbalik. Yes. Right? Bago mo basahin ang mga quote, ilagay mo nga, hanap yung Acts chapter 3 verse 31. Pumasok sa akin ang verse na to. The reason why God sent the message, restoration. At kapag sinabi restoration, ipapanumbalik. At dito sa ating babasahin, which is the word restitution.
Walang pinagkaibahan sa salitang restoration and restitution ay papanumbalik din ang gagawin ng ating Panginoon. So kung ginamit ang salitang restitution or yung word na restoration, in other word, may nawala. Yes. Hindi pwedeng magamit at hindi pwedeng mabuo ang salitang restoration or restitution kung walang nawala. Kaya pumasok ang word na restitution upang ibigay ang isang tamang pagpapanumbalik. Ibig sabihin, yung nawala ay ibabalik. Amen. Did you get me now? 21. Acts chapter 3 verse 21. Umpisa ko sa 20. Hanggang 22. Ang sabi niya rito, Acts chapter 3 verse 20 to 22. And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you. Ito yung naipapangaral sa bawat isa sa atin. Na kung saan isa sa nakapaloob sa ating paksa. Right? Which is the second Adam. And who is the second Adam? Our Lord Jesus Christ. Amen. Right? Dahil yung unang Adam na nahulog, right, sa kasalanan, yung unang Adam na nilikha mula sa alikabok, na kung saan ito ay nilikha at binigyan ng buhay ng ating Panginoon, say, ay nabigo. Do you believe that? Ngunit, merong isang babalik muling Adan na tinatawag natin ikalawang Adan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Right? Na siyang naging quickening power. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ito, ito ang bagay na gagawin ng ating Panginoon upang yung mga bagay na nawala, right? Sa kanyang dakilang layunin which is God's perfect will, to restore it back again to His own body, none other else, which is the bride of the Lord Jesus Christ. Amen. Na kung saan ang gagawin ng second Adam nito ay magbububo ng dugo, magbubuwis ng buhay. Yes. Maghahandog ng isang perfect sacrifice. Amen. Right? Na walang ibang makakagawa kundi siya mismo. Dahil ang napahamak ay yung kanyang pagmamay-ari. So hindi siya pwedeng magsugo ng anuman o sinuman upang ang mga nawala doon sa posisyon na binigay ng ating Panginoon sa unang Adan, walang ibang makakaganap nito. Even Adam, he can do nothing. He cannot redeem yung mga bagay na nawala sa kanya. So kinakailangan ang magtutubos, ang maglalapit, ang gagawa ng mga bagay na ito, yung pinakamalapit na kamag-anak, Yes. which we call our kinsman. Yeah. Kapag tinawag na kinsman, ito ay kamag-anak. Amen. Yung pinakamalapit na kamag-anak. So wala siya nakikita na sino man natuturos kundi siya mismo. Yes. Dahil ang napahamak, yung mga malalapit niyang kamag-anak, yung kanyang nilikha, yung bahagi sa layunin, which is in His perfect purpose. Yes. Sa kanyang dakilang layunin. Pagpatuloy ko, 21. Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things. Nakita natin? Yung word na restitution of all things. Mga bagay na nawala, yung rightful position na tinatayuan ng ating mga si Adam, yung mga bagay na kung saan ito ang kanyang kalalagayan sa harapan ng ating Panginoon, at sa panahon yun, even Adam, he is an matured God sa panahon na yun, at meron siyang kakayanang mangusap upang sumunod kung sino ang kanyang pinag-uusapan, upang sumunod kung sino ang kanyang inaatasan, mababagay man o may buhay man, kung hindi pinangusap, by the power of the spoken word, ay sumusunod dahil nakapasok ang kapangyarihan at kapamalaan doon sa salita na binibigkas ni Adam, na ang salitang iyon ay nanggaling mismo sa ating Panginoon. Hindi siya pwedeng mangusap ng sarili niya. Ang lahat ng mga pangusap ito ay galing din sa ating Panginoon. So, if God has the power of the spoken word, then God give it also to Adam upang magamit din niya yung power of the spoken word. Pero dumating ang pagkakataon, yung kapamahalaan, yung authority and power na mga bagay na ito ay nawala. Did you get me now? Yes. Ngunit ang pangako ng Diyos,
ibabalik niya ang lahat ng mga bagay na ito. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah! Yes. So kunin natin yung word ng restitution. Pagpapanumbalik. Amen. Right? Yan ay pagpapanumbalik. Ibig sabihin yung mga nangawala, yung mga naalis. Right? Na dapat sana tayo ang makakakuha, magmamana. Yung mga bagay na nawala kay Adam ay nawala. Maaring si Satan, right? Nakapag-intervene siya sa mga pagkakataong ito. Ngunit hindi pwedeng mahawakan ni Satan mula sa isang maruming kamay. Right? Ang isang rightful position na nawala mula kay Adam. Yung rightful position, hindi nakuha ni Satan yun. Right? Kundi yung rightful position ay nanumbalik doon sa nagmamayari. Yes. Sino yung nagmamayari? The Almighty God! Yes. Siya ang nagbigay sa mga bagay na ito. Amen. Nag-intervene lamang ang kaaway. Na-pervert lamang ng kaaway yung mga nilikha ng ating Panginoon. But yung great purpose and the rightful position, it comes back to the hands of the Lord, the Almighty. Amen. Right? Ito ay nanumbalik sa kamay ng ating Panginoon. So sabi niya dito, when the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God had spoken by the mouth of all His holy prophets, since the world began. Amen. Amen. For Moses truly said unto the fathers, a prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren like unto me. Him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you. So in other words, dito ay pinapakita, inilalatag sa bawat mga mananampalataya, maging sa panahon ngayon at sa darating, walang gagawin ng ating Panginoon upang ibigay, i-deliver ang mga mensahe ng ating Panginoon. Yung pagpapanumbalik, kinakailangan natin marinig yan. Dahil hindi man may babalik sa bawat isa atin hanggat hindi mo marinig ang original word, which is the spoken word ng bawat bahagi ng katawan ng ating Panginoon. Kinakailangan dumating sa iyo ang salita. Since God's put you the word in your heart, kinakailangan ito ay mag-quicken. At sinong gagawa ng mga bagay na ito, which is the second Adam, it becomes the quickening power. Amen. Siya magbubuhay. Yes. Magbibigay buhay. Amen. Doon sa binhi na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. So upang makarating sa atin ang word, makarating sa atin ang mensahe, makarating sa atin ang revealed word, kinakailangan gagamit ang Diyos ng kanyang holy prophets. Not just a prophet, but a holy prophet. Isusugo ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia ito, kung titignan natin ang kabuuan namin ng scripture na ito, sino man ang hindi makikinig sa mga isinugo ng Diyos na propeta. Right? Sino man ang hindi makikinig sa mga ibibigay na mensahe ng ating Panginoon, may kapalit na kaparusahan, kapahamakan. But it is a great blessing for the believers to hear and listen the word of God through His servant, His prophet, which is the prophet, His own mouthpiece of God. Yes. Amen? Ay sariling bibig ng ating Panginoon na kanyang itinalaga at ibibigay sa bawat isa sa atin. In a message to the bridge, gusto kong basahin ang mga quote na to. Adam lost his inheritance. Sa Tagalog, nawalan Adan ang mana na ito. Right? Ano ba yun? The earth. According to the message. That is the message in the bridge. Adam lost his inheritance, the earth. Now, it passed. P-A-S-S-E-D. Now, it passed from his hand to the one he sold out to, Satan. He sold his faith in God to Satan's reasonings. Therefore, his eternal life, his right to the tree of life. Ano ba yung karapatan mula doon sa tree of life? That is eternal life. Right? Amen? Yes. Na kung saan ito ang ibibigay sa kabuuang layunin
pagtatalaga, itinalaga, ibibigay, ipagkakaloob ng Diyos para sa kanyang kabuang katawan. Right? Not only to Adam. Do you believe that? Not only to Adam, kundi sa bawat mga mananampalatayang darating at tatawagin pa. Do you believe that God's still calling Yes. for the last seed until now? Amen. Right? Kaya kapag dumating sa iyo ang salita, nag-quicken sa iyo ang salita, it is not I na siyang kumbinsi kay Sister Fatima na magparibaptize. It is not I. But the Word itself ang siyang nangungusap. Dahil nakita niya ang tamang bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Walang sino mang binautismuhan sa Biblia sa anak, sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Yes. Ang doktrina at aral ng Trinitarian, right? Ito ay nagpasimula pa 325 AD. That is a Roman Catholic doctrine. But in original, kung titignan natin, in the beginning, it wasn't so. Yes. Right? Because there is only one God that we need to believe. We need to obey. Amen. So sa Biblia, marami sa kanila ang binautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at wala ni isa man nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Yes. Amen. I don't care kahit sino pa makarinig sa akin. It is better na marinig nila mensahe ko. Amen. Right? Glory! Amen. Minsan isang araw, ang pagtuturo at pangangaral ng tahasan sa mga salitang ito. Akala ng kaaway, mapapalambot ang mga mananampalataya. Dahil minsan isang pagkakataon. Right? Isusugo niya ang kanyang kapangyarihan, which is the power of this world, para palambutin sa pagtuturo at pangangaral ng mga mananampalataya. Right? Yes. Upang alisin, upang talikuran, upang tumakbo, upang ipagpalit, upang ibenta ang kanilang pananampalataya. But as I mentioned to you a while ago, if you're a predestinated bride, you're always a bride. Amen. Hindi mo ito ipagkakaila, hindi mo ito ibebenta, hindi mo ito compromise. Yes. Ang salita at ang pananampalataya ng ating Panginoon ang hindi nakita ni Satan. Pagdating ng araw na yon, ang bawat mga mananampalataya ay puspos ng Santong Espiritu. Oh, hallelujah. At sila'y kukunin na ng ating Panginoon. Hindi nakita ni Satan yun. Ang nakita niya yung mga bagay na kahinaan mo, pero hindi niya nakita yung parating na mas malakas na darating para sa mga mananampalataya. Amen. Hallelujah! Thank you, Lord. Glory to Jesus. So salamat sa Diyos sa patuloy na pag-iral ng kanyang banal na Espiritu Santo sa kanyang sariling katawan. Walang iba kundi ang kanyang sariling nobya. Amen. Now, therefore His eternal life, His right to the tree of life, His right to the earth belong to Him. And He forfeited it every bit of the hands of Satan. Kapag sinabing forfeited, nawala. Right? Kapag sinabing nawala, naalis. Kapag sinabing naalis, nawala ng kakayanan at karapatan at kapangyarihan. Yung mga bagay na meron sa kanya, na nagagawa niya dati, ay nawala. At hindi na niya magawa uli. Bakit? Na-forfeit eh. It was already forfeited. Do you follow me now? Na ipagpalit niya, yung mga bagay na yon, it is because he listened. Right? Sa mga perverted word, perverted message, perverted preachings, perverted teachings. So it is a very dangerous thing. Sa isang mananampalataya ang makinig sa mga perverted word, perverted message, perverted preachings, perverted teachings. Napakahirap na entertainin ng isang mananampalataya. But if we are predestinated, wala tayong panahon para entertainin ang mga bulok na mga katuruan at pangangaral. Just stay with the Word. Stay to the revealed Word. Since God revealed His revealing Word to every one of us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory. Hallelujah. Diyan umiiral ang power na naroon sa blood. Right? Amen. Nakakala ng marami, nung tumulo, tumagakta ang dugo, tinignan ng isang makataong kaisipan ng kanyang kaluhan, the chemistry of the blood ay natutuyo, natitigang. Pero kung tignan natin ang salita at ang mensahe, walang itinurong natitigang at natutuyo. Sinabi niya doon, nung siya ay nag-resurrect,
right? The blood is still fresh. Hallelujah! Do you believe na ang chemistry ng blood na yun, it was also glorified? Right? Hallelujah! At yung buhay na naroon sa dugo na siyang tumagaktak mula sa krus ng Kalbaryo, mula sa ulunan, hanggang katawan, hanggang tagiliran, hanggang sa paanan, malaglag ang patak ng dugo mula doon sa kalupaan. The blood is still fresh. Amen. Yung buhay ay naroon. Yes. At ang buhay nito, natapos man ang redemption plan ng ating Panginoon, but the power and the life, it will never be loose. Yes. Thank you, Lord. Hindi nawala. Saan pa ba roon ang kapangyarihan? Saan pa ba roon ang buhay na naroon sa dugo? Ito ay gumapang, ito ay lumapit, ito ay nanahan sa katawan ni Kristo. Walang iba kundi ang kanyang sariling nobya. Can we clap our hands to God? Glory. Sabi rin ng awit, the blood, it will never be loose. His power, right? Nananatili ang kapangyarihan at buhay. Glory. Yes. It will never be loose. The power and the life that was in the blood, it will never be loose. But the power and the life that was in the blood is now in the bride. Amen. Glory to God. Salamat sa Diyos. Kung makita mo lamang ang nailatag, makita lamang natin ang maliwanag, ang revealed word. Ipagmamapuri mo, ikasisiya mo, ikalulugod mo, dahil nakita mo ng maliwanag. Yes. Right? Ma-enjoy mo ang revealed word. Right? Ma-enjoy mo ang lahat ng mga bagay nito. Glory! Patuloy ko. And he forfeited it every bit of the hands of Satan. He passed it from his hand to Satan. Right? Glory! Pagpatuloy ko, habulin mo ako, Daisy, kapag magbabasa ko ng mga quote, kung di ko man mabigkas yung mga iba pa, ay I hope na habol ka. We noticed, keyword, we noticed, what did we lose? Well, it was given to Adam to have eternal life. As long as he ate from the trees, he had eternal life. And we notice again that Adam was he inherited the earth. He was like an amateur god over the earth. The earth was his. Yes. Everything was given unto his hand. He could do with it whatever he wanted to. He named it and called it and done whatever he wanted to. Yung pagiging sinabi ng mensahe mula kay Adam, yung pagiging amateur god niya, merong kakayanan at merong kapangyarihan at may kapamahalaan ng mangusap, Amen. magsalita, magbigay ng pangalan, Yes. ano man ang kanyang nais. Amen. Lahat na may buhay, nasa kanya yung karapatan, right? Yung authority. Yes. So napaka-importante yun, Amen. right? A word without power and anointing, it's nothing. Right? Yes. According to His word. Maliban hindi kasihan ng ating Panginoon ng kanyang salita, ng banal na Espiritu, walang magiging kabuluhan sa bawat tao. Right? Yes. Maaaring mababasa lamang nila, letra por letra, ang salita, but without power, without life in the Spirit, the Holy Scripture, still nothing. But if God, kung ito'y kasihan niya, right, ng Espiritu, ng buhay, ay may kabuluhan sa bawat isa sa atin. Ngunit, nung ikaw ay bahagi sa kanyang layunin, nakita kanya, ikaw ay napakahalaga at napakalaking kabuluhan mo Yes. para sa kanya. Amen. Kinasihan niya ng kanyang Santong Espiritu ang kanyang salita upang ang salita na yung sinampalataya ng kakasihan ng kapangyarihan at kapamalaanan. Amen. Power and authority. Yes.
upang ang bawat isa sa atin na hindi kayang lumakad, hindi kayang tumayo, hindi kayang makasunod, ay makakasunod tayo, makakapabuhay tayo, makakapananampalataya tayo, at makakatindig tayo sa salita. Amen. Bakit? Dahil nung kasihan ng Diyos, ang kanyang salita ng Banal na Espiritu Santo ay ganoon din kinasihan niya ng Santong Espiritu ang mga sasampalataya ng kanyang salita na kinasihan ng Banal na Espiritu. Tama ba? Thank you, Lord. Hallelujah! Glory! Kaya si Adam may kakayanan, may kapangyarihan, at sa message sinabi niya, he was called like an amateur God. Right? He has also the power of spoken word. Yan ang binigay ng ating Panginoon Diyos sa Kanya. Patuloy ko. He named it and called it and done whatever He wanted to. He was truly a son of God. Now in the fall, Adam forfeited the title deed to that. Right? Napabayaan niya, nawala niya, right? Ang isang title deed. Kapag sinabing title deed, ito yung titulo na nagbibigay na kung saan pagpapatibay, katulad ng isang dokumento. Yes. Right? Amen. Na nagbibigay ng katibayan, pagpapatunay, pagpapakita, right? Na ito ay para sa iyo. Amen. Pero yung titulong yun ay napabayaan ni Adam, which is his own title deed. Pero hindi naman napunta ito kay Satan. Walang karapatan sa Satan. Yes. At hindi pwedeng pumaroon sa kamay ng isang marumi. Right? Kundi ito ay bumalik sa tunay na nagmamay-ari. Amen. Sino ang nagmamay-ari? Walang iba kundi ang ating Panginoon. In His time, Yes. in due time, in God's appointed time, muling ipapanumbalik ng Diyos at ibibigay muli yung mga bagay na nawala. That God will restore it back again. The restitution of all things that was lost, right? That was lost, Yes. right? Ay ibabalik muli ng ating Panginoon. Amen. Woo! Thank Glory! you, Lord. Amen. At sa kanyang pagbabalikan sa kanyang pinangakuan. Mhm. At sa lahat ng kanyang pinangakuan, salamat, isa ka na Yes. pinangakuan Amen. ng ating Panginoon Diyos. Thank At you, hindi Lord. tayo dilagpasan, salit ikaw ang pinatungkulan ng kanyang pangako at ng kanyang salita na Yes. binigay sa bawat isa. Thank you. Patuloy ko, Adam forfeited the title deed to that. He forfeited it to Satan. Satan took the title deed. Adam was very slothful. And he did not redeem his right. For he could not redeem his right. Tama ba? Yes. But Satan, which does not rightfully own it. Yun ang akala ni Satan, ha? Akala niya nakuha niya lahat yung mga bagay na yun. Pero hindi naman siya ang tunay na ownership. Do you believe that? He is not the right, he has no right to claim. Right? Wala siyang karapatan na i-claim. Yes. Ang hindi niya pagmamay-ari. Amen. Maaring nabahiran. Right? Maaring nabalingan tayo. Ngunit dati ang pagkakataon, muling ipapanumbalik muli at itatayo muli ng Diyos. Amen. Right? Ang kanyang katawan. Ang kanyang nobya. Right? The mystical body. Yes. At sino yung mystical body na ito? Which is the bride of Christ. Amen. Hallelujah! Lord. But Satan, which does not rightfully own it, but he possessed that. Right? Maaring sa kanya, pwede niyang gawin o. Agawin. Pwede angkinin. Kasi kapag possess, pwede niya angkinin eh. Sa akala niya maangkin niya, pero hindi naman maangkin yung sarili sa kanya. Right? Yes. Glory. Maaring ito'y makontrol niya. Maaring maudjukan niya. Right? Pero in reality, kung titignan natin, yung kanyang pinangungunahan, yung kanyang dinaya, yung kanyang inuudjukan, right? Hindi niya tunay na pagmamay-ari. Nakialam lamang siya. Yes. Darating ang pagkakataon na muling mapapalaya ang isang nabilanggo sa kasalanan. Yes. Muling aalisin ng Diyos ang isang naging alipin ng kasalanan. Dahil hindi habang panahon, ang kanyang pagmamay-ari ay mananatili sa kasalanan. The reason why God in His great purpose, right? He need to redeem His own. Ang sariling kanya dahil ang sariling kanya ay nahulog sa kasalanan. Right? At walang ibang makakapagtubos nito. Even Adam can do nothing.
Hindi niya pwedeng tubusin ang kanyang posisyon. Yung kanyang nawala, hindi niya matutubos yun. Yamang ang kanyang sariling kakayanan at posisyon, which is his own rightful position, ay nanumbalik na sa kamay ng ating Panginoon. Pero hindi habang panahon nananatili sa kamay ng Diyos. Muli niyang ibabalik ito. According to the message. Right? Kaya, kapag tignan niyo ang message na I will restore, makikita natin ang great plan ng ating Panginoon sa message na restoration. Right? Ang pagpapanumbalik ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. But Satan, which does not rightfully own it, but he possesses that, he is the God, small g, small g, not capital G ito. He is the God of this earth. Yes. Kaya nakontrol niya ang mundo eh. Mhm. You believe that? Yes. Kaya itong mundong ito, naging kingdom niya eh. Mhm. Kaya lahat ng bansa, nakontrol niya. Kaya gaya nabanggit natin nakaraan, kaya tignan mo, lahat ng bansa, lahat may kaguluhan, Yes. lahat may awayan, lahat may digmaan. Saan man dako ng mundong ito, right, ay mayroong kapahamakan. Yes. Saan man dako ka man bumaling, lahat may kasiraan. Right? Yes. Saan dako ka man bumaling, tandaan natin walang kapayapaan. Do you believe that? Yes. Since ang mundo ay sumisigaw ng kapayapaan, hindi nila masumpungan ng kapayapaan. But there is only one thing na makakasumpong doon sa tamang kapayapaan. Ay yung mga itinalaga na nakatalaga upang makaabot at makaunawa doon sa kapayapaan. Walang ibang tagapagbigay ng kapayapaan kundi ang ating Panginoon. Amen. Sabi ng awit, my peace I give unto you. Yes. It's the peace that the world cannot give. Amen. Though the world claiming and shouting for peace, but there is no peace. Hindi nila maabot ang kapayapaan. Dahil yung kanilang hinihingi kapayapaan, hindi nila maunawaan. Right? It's a peace that the world cannot give. Yes. Why? Because the peace that God predestinated sa bawat isa sa atin na ibibigay. Right? Hallelujah. Thank you, Jesus. It's a peace. Peace to know Mhm. and Peace to you. peace to live. Yes. Sabi na awit, my peace I give unto you. Thank you. Not to them, but to you. Patuloy ko. He is the God of this earth. Satan. The Bible said so. He possesses that. Not because that he really rightfully gets it. But he possesses it. Uh-huh. Now, do you get it? Satan possesses that he holds it into his hand. Uh-huh. Death in his hand. Uh-huh. Hallelujah! Yes. The world belongs to him. Mhm. Every nation belongs to him. He governs and controls the whole world. And everything in the world, Satan does. The title deed to the earth and to eternal life. When Adam forfeited it, then Satan's dirty hands could not take it. So it went back to its original owner, Uh-huh. God himself. The title deed to eternal life, abstract title deed to eternal life. When Adam forfeited it for wisdom and instead of faith, it went back to the hands of the owner, Mhm. the Almighty God. That is in the message, the bridge. You know, God made us to live forever, Uh-huh. Amen. but sin brought on death. Mhm. How many believes that? Yes. The sin of Adam and Eve brought sickness upon mankind. Mhm. Without sin, there is no sickness, no death. The human race, as we're taught in the scripture, didn't have any sickness before sin came in. Sickness was issued in as an attribute of sin, which had to bring death. Sin is death. Yeah. Right? Kaya nagsipasok lamang ang karamdaman, awayan, inggitan, sakitan. Right? Digmaan. Noong pumasok ang kasalanan. Dala-dala ang kanyang mga attributes. And what is the attributes of sin? Right?
attribute ng sin na to, andyan na ang mga karamdaman, sakit, Yes. na dapat sana lahat ay sakdal sa harapan ng ating Panginoon. Yes. Amen. Perfect. Walang karamdaman. Walang sakit. Walang awayan. Walang inggitan. Walang digmaan. Right? Yes. But because of the perverted message of the serpent, which is Satan, right? Pumasok ang kasalanan. Hatak-hatak ang kanyang mga attributes. Oh. Nakontrol niya ang mundo, Mhm. lahat ng bansa. Nakontrol niya ang tao. But not all the time. Right? Yes. Hindi maaaring mananaig. Kung si Satan may pasimula, Mhm. meron siyang hangganan. Amen. Ang kasalanan ay may hangganan. Mhm. Right? Magtatapos. At dati sa pagkakataon, may isang darating na pananagumpay upang pagtagumpayan. Right? Ng kanyang mananampalataya. At aalisin ng Diyos ang kanyang mga mananampalataya na minsan isang pagkakataon sila man ay nabiktima ng kasalanan. Which is unbelief. Unbelief to the heart. And we cannot deny the fact na tayo man ay lumakad sa sarili nating pagnanasa. Right? Tayo man ay tumayo sa sarili nating pananaw at pananampalataya without knowing the truth, the scripture, not knowing the right message, not knowing the right word. We live under sin. Right? Yeah. Dahil tayo sinaklaw, sinako, pinangunahan ng kasalanan. No wonder we also follow unbelief. Unbelief to the word. But not all the time. Dahil sa layunin ng ating Panginoon, it is because you are owned by God. Amen. Kinakailangan ang kanyang sariling kanya hindi mananatiling bilanggo at alipin ng kasalanan. Yes. Dahil ang tangi makapagpapalaya, ang tangi makapaghuhugas ng kanilang kasalanan, ay walang iba kundi sa isang perfect sacrifice na kanyang dadalhin at isusugo sa bawat isa sa atin, magbububo ng dugo at ng buhay. Yes. Upang ang bawat isa na naging biktima ng kasalanan ay makuha niya. Right? At alisin at palalayain mula sa pagiging alipin at bilanggo sa kasalanan. At iyan ang ginawa ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin upang may panumbalik tayo sa tamang posisyon. Right? Amen. Dahil hindi ka may babalik sa tamang posisyon hanggat hindi ka tinatawag ng Diyos. Amen. Hanggat hindi ka nagkikibahagi ng kanyang salita. Hanggat hindi ka nagkikibahagi ng mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta na kanyang isusugo sa bawat isa sa atin. And that was written in the book of Acts chapter 3. Pababa ay makikita natin na kinakailangan ng bawat isa kapag dumating ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na propeta, tayo ay makikinig. Yes. Tayo ay sasampalataya. Amen. Tayo ay susunod. Yes. Dahil ang Diyos ay magsusugo ng kanyang mensahero. Paano natin makikilala? Paano natin malalaman? Paano natin maunawaan ang salita ng Diyos without the messenger? So in order for us to get the word, the pure word, the revealed word, God sent His own prophet. God sent His own messenger. Yes. Amen. Amen! Upang ipaabot sa atin ang mensahe ng kalayaan. Yes. Ipaabot sa atin ang mensahe ng kapatawaran. Ipaabot sa atin ang mensahe ng redemption. Amen. Thank God for the message. Yes. Thank you, Lord. Thank God for the word. Amen. Thank God for the message of redemption. Yes. Right? At dito ay ipapanumbalik tayo ng ating Panginoon sa isang tama at tunay na isang bagay na nawala ng ating magulang, ipapanumbalik sa bawat isa sa atin. Amen. We're so blessed. Amen. Hallelujah! Glory! So, hindi na natin maiwasan ito. Ang mundo ay talagang nag-strike ng kasalanan, natural. Lahat ng mga attributes ng kasalanan nandito na sa mundo. Right? Hindi natin maiwasan ang karamdaman. Nandyan na yan. Do you believe that? Isa lamang panahon at darating na minsan isang araw ng Diyos ng kanyang nilikha ng mundo ito
muli din niyang tutubusin. Yes. Thank you, Lord. Dadaan din sa proseso ang mundo ito Yes. sa pamagitan ng pagtutubos upang malinis at mailagay din sa original na posisyon. Yes. Sa paglalagay ng tamang posisyon ng Diyos. Isang perfect plan ng ating Panginoon. Na minsan isang pagkakataon, mawawala na ang perverted believers, perverted people, perverted words sa mundong ito, at mananahan minsan isang pagkakataon, ang nobyo at ang kanyang nobya ay maghahari. Yes. Right? Thank you, Lord. Amen! Yes. Ang bawat isa sa atin, pananahanan natin, right, ay isang perfect na mundo na para sa iyo na itinalaga ng ating Panginoon. Right? Lahat ng kasamaan, lahat ng karumihan, lahat ng mikrobyo, lahat ng bakterya, lahat ng virus, mawawala. Yes. Amen. Pero sa ating panahon ngayon, huwag na tayong magtaka kung ano-anong klaseng variant ang dumarating. Right? Kung anong klaseng mga sakit ang dumarating. Mapaman-made man ang sabi ng marami, huwag na ninyo silang intindihin. Sa ayon, gusto natin darating at darating ang mga bagay na to. Yes. We're facing now a germ warfare. Yes. Kapag germ warfare, kung ano-anong klaseng sakit. Nandyan na yan ang COVID-19, nandyan na yan ang diphtheria, nandyan na yan yung monkeypox, nandyan na yan ang SARS, nandyan na yan yung AIDS, kung ano-ano pa. Right? So, ang alam lamang natin, minsan isang araw, babaguhin muli ng ating Panginoon at matutubo sa mundo ito. Right? Maghahari ang kapayapaan. Yes. Hallelujah. Amen. Thank you, Glory Lord. to God. Yes. Na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Thank you, Jesus. Glory. So sickness was issued is an attribute of sin which had to bring death. Sin is death. Yes. So kung ang tao ay mananatili sa kasalanan, Yes. siya ay nananatili sa kamatayan. Do you believe that? Because sin is death. Yes. Right? But thank God, merong isang bagay na darating that will swallow, right? The sin, which is the death. At ang mananaig dito ay walang iba kundi ang tamang pananagumpay. At ang sinabi ng sulatan, sin swallowed up victory. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. Pananagumpay. Pagtatagumpay. At merong magtatagumpay dito. Yes. May kasama siyang magtatagumpay. Amen. Siya ang nagtagumpay, kasama kang magtatagumpay. Amen. Sabi Thank you, ng Lord. mga sulatan, Revelation 3:22, he that overcometh will I grant to sit with me in my throne. Yes. Thank God for the Yes. victory. Thank you, Lord. Continue. Jesus, the second Adam, redeems the book for his bride. In Corinthians chapter 15:22, so they see, 1 Corinthians chapter 15 verse 22. As for us in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Amen. Romans chapter 5 verse 14. At pagkatapos nakatawid natin sa 16 at pagkatapos sa 19. Nevertheless, ito yung ginamit nating teksto. Death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. And not as it was by one that sinned, so is the guilt. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. For if by one man's offense death reigned by one, much more will they receive abundance of grace, and of the gift of righteousness shall reign Amen. in life by one, that is Jesus Christ. Yes. Amen. Therefore, as by the offense of one judgment upon all men, to condemnation, even so by the righteousness of one, the free gift came Yes. upon all men unto justification of life.
or as by one man's disobedience, many were made sinners. So by the obedience of one shall many be made righteous. Yes. Thank you, Lord. Pinatutungkulan niya yung unang Adan at pagkatapos yung ikalawang Adan. Kung nagpasimula man ng kamatayan mula sa unang Adan, mayroong ikalawang Adan. Right? Amen. Na magbibigay ng buhay mula sa kamatayan. Yes. Magbibigay ng kalayaan mula sa kasalanan. May papanumbalik muli ang isang katatayuan na isang nawala at ibabalik ng ating Panginoon. So, para lamang may panumbalik ang lahat ng ito, kinakailangan may darating na manulubos. Amen. Upang siya ay gumanap ng pagtutubos. Upang tubusin ang sariling kanya. Amen. Right? Hindi niya tutubusin ang lahat ng tao. Ang tanging tutubusin naman niya ay yung kanya. Yes. Na Thank you. napahamak. Biktima lamang tayo ng kasalanan. Yes. Do you believe that? Amen. We're just a victim of sin. At kapag biktima ka ng kasalanan, ibig sabihin, pwede kang maging alipin ng kasalanan. Pwede kang mabilanggo ng kasalanan. Pero, hindi pa hintulutan na mananatili kang alipin Yes. at biktima. Bilanggo ng kasalanan. Kinakailangan tubusin ka niya. Yes. Ang pagganap ng pagtutubos ay hindi madali. Ang pagganap ng pagtutubos ay pagsasakripisyo. Kinakailangan niyang mag-offer, mag-sacrifice ng buhay. Kinakailangan niya magbubo ng dugo. Amen. Kinakailangan niya magdusa. Kinakailangan niya maghirap. Dapat sana tayo ang nagdurusa. It is because of our sins. Dapat sana tayo ang humahanap because that is the penalty of sin. Right? It is because the wages of sin is death. Yes. Tayo dapat ang humaharap sa mga bagay na ito. But because you are so precious, Amen. napakahalaga mo Thank you, Lord. na itinalaga at nilalang ng ating Panginoon. You are His masterpiece. Thank you, Lord. Ang kanyang sariling obra maestra. Right? Na kanyang itinalaga. Hindi niya pwedeng pabayaan. Ang napakahalaga at ang kahalagahan mo ay nanatili ka sa kaisipan ng ating Panginoon. Hindi ka mapapabayaan. Kahit na tayo ay naging biktima. Right? Tayo man nabahiran ng kasalanan. Pero dakilang manlililok, lililukin kang muli. Magkakaroon uli ng retouching. Yes. Thank you, Lord. Retouching to His own masterpiece. Amen. Retouching hanggang sa mapinong muli ang bawat isa sa atin at mawala ang bahid ng kasalanan at maalis ang pagiging biktima sa kasalanan at maalis ang kasalanan na namumutawi sa bawat isa sa atin. Thank you. Palalayain tayo ng ating Panginoon through His own redemption plan Amen. na kanyang gagawin sa bawat isa sa atin. Thank you, Lord. Still there. Amen. Hallelujah. God providing healing. Right? Ipagpamal, di ko na ibibigyan ng kabuuan ng message. Oh, dito sa message ng manifestation of the Spirit. Bago mo kunin yan, basahin ko muna itong 1 Corinthians chapter 15, verse 45 to 47. Sabi niya rito, and so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. The first man is of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. Sino yung kanyang binabanggit? Our Lord Jesus Christ. The second Adam becomes a quickening spirit. Amen. Kapag sinabi quickening spirit, nagbibigay ng buhay. Amen. Nag-quicken. Yes. Kaya nga napaka-clear na mensahe sa lahat ng mga walang binhi, walang dahilan para i-quicken. Bakit? Because there is no sin. According to the message, in none sin. There's no need to quicken. But thank God, meron kang isang malusog na binhi Amen. na nananahan, nananatili, nakadeposito sa bawat isa sa atin. Nag-aantay ng tamang panahon na minsan isang pagkakataon ang binhi na siyang nai-deposito sa bawat isa sa atin ay bubuhayin. At kapag sinabi na quicken ito, bubuhayin, lalago. Lalaki. Magiging puno, magsasanga, magdadahon, mamumunga. Yes.
Amen. Because of the quickening spirit Yes. Hallelujah. na binuhay ng ating Panginoon mula doon sa binhi na nakatahan sa bawat isa sa atin. Thank you, Lord. When Jesus died at Calvary, this is in the message, the manifestation. When Jesus died at Calvary, He settled the sin question forever before the Father. Because He was a perfect sacrifice for our sin. Amen. He was our kinsman redeemer. Yes. Hallelujah. Right? Kung hindi ka isang malapit na kamag-anak at hindi ka niya pagmamay-ari, hindi ka magbe-benepisyo ng pagtutubos. Right? Yes. So walang gaganap din naman ng isang pagtutubos kundi yung pinakamalapit mong kamag-anak. Na ang gumanap dito ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Amen. Kung maalala niyo sa panahon ni Ruth, right? Marami ang nawala sa kanila. Nang umalis sila sa kanilang tunay na tahanan, sa kanilang homeland, iniwanan nila. Marami ang nawala sa kanila. Ultimo lahat Yes. ng mga pag-aari nila ay nangawala. Nabuhay sila out of their homeland ng punong-puno ng pagdurusa at paghihirap. Maaaring isipin nila paano manunumbalik muli ang mga bagay na nawala sa kanila. Isa lamang ang paraan. Right? Para manumbalik ang mga bagay na nawala sa kanila, bumalik sila sa kanilang homeland. Yes. Bypass ko ng konti. Kapag ang isang taong mananampalataya umalis sa kanyang pananampalataya, which is his own homeland, huwag kang mag-expect na susunod sa iyo ang mga pagpapala. Huwag kang mag-expect ng vindication. Huwag kang mag-expect ng anointing. Huwag kang mag-expect ng heavenly blessings. It is because you are out of your place. You are out of your homeland. You are out of the word. Out of the message. Huwag kang aasa ng biyaya at pagpapala. As long as you are out of your homeland. In the word. In the message. Right? At gusto mong manumbalik ang mga bagay na nangawala sa iyo, back to the word. Amen. Back to your homeland. Yes. Right? Bumalik ka na may kababaan. So, nung ito ang dumating kay Naomi, sabi niya, namatay na ang aking mga anak, kayong aking mga manugang, wala na rin, at wala na rin ako isisilang na mga lalaki para mapangasawa ninyo. Kung sakali man ako'y makapangasawa at mga anak ng lalaki, kayo ay matatanda na kung kapag sila nagbinata. Tama po ba? Sabi ni Naomi, babalik ako sa aking lupang sinilangan. Babalik ako sa aking homeland. Right? Sa pagbalik ko, alam ko may pag-asa ako. Sabi ni Naomi sa kanyang mga manugang, bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Pero sa kanyang manugang, hindi ako nagkakamali, Orpa or Opra? Orpa? Mother, thank you for everything. She kissed her mother-in-law. Yun lang. The only thing that she knew is only to kiss her mother-in-law and go back again sa kanyang dating kabuhayan bilang isang pagan belief. Bumalik siya sa kanyang belief. Did you follow me now? Yes. Just like the kiss of Judas. Right? Because Judas has no revealed word, has no revelation, Yes. has no message in it.
Right? Na hindi niya pinamuhay. Right? Ang tanging alam niya. Kaya balikan ng ating Panginoon just to kiss Him. At muling tumalikod. At sa isang tunay na mananampalataya, if we are predestinated believer to His Word, walang anumang single mindset na nakalagay sa ating kaisipan upang bumalik sa dati nating belief. Yes. Mula sa pagiging pagano, ang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, right? Ang maglingkod at manampalataya, sumampalataya sa mga tradisyon ng tao. Simula nung ilabas ka ng ating Panginoon sa pagiging alipin sa lahat ng pananampalataya at pananaw at paniniwala sa mga bagay na to, bilang isang tunay na hinayagan ng kanyang salita. Wala nang panahon upang manumbalik at wala nang silid pa na nakalaan sa iyong kaisipan at sa iyong puso upang balikan ang mga dati mong iniwanan. Unlike to Ruth. Nung sabi ni Ruth, no mother, sasama ako sa iyo. Yes. Sabi ni Naomi, wala na akong anak. Sabi ni Ruth, meron. Ako ang anak mo. Uuwi ka sa iyong lupang sinilangan. Ang iyong lupang sinilangan ay magiging lupang sinilangan ko. Right? At si Ruth, kung makikita natin sa message nito, right? Ruth decided to follow to her mother-in-law. Yes. Nag-decision siya ng tama. Yes. Ruth decided. Amen. Amen? Yes. Sabi ni Ruth, kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Yes. Saan ka ililibing, doon ako ililibing. See? But because Naomi, she has the message. Ang tanging pag-asa upang may manumbalik ang mga lahat ng mga nangawala sa kanila. Right? Sabi ni Naomi, isa nakikita kong pinakamalapit natin kamag-anak ay walang iba kundi si Boaz, ang tanging pag-asa. Ang totoo, si Boaz ang itinalaga, right? Yes. Upang maging nobya at asawa ni Naomi. Dahil siya ang may karapatan, right? At siya ang may kapangyarihan na may panumbalik ang posisyon na nakawala para sa pamilya ni Naomi. At may papanumbalik sa pamagitan naman ni Ruth. Right? Yes. Dahil sa mainam at mabuting kapasyahan, nagsama ang mag-ina at umuwi sa kanilang homeland. At eksakto sa kanilang pagdating sa kanilang homeland, it's harvest time. Yes. Right? Dahil wala sila sa tamang posisyon para umangkin ng mga hinaharvest, wala silang gagawin kundi mamulot lamang. Right? Yes. Sabi din nila, ang tanging paraan na mabuhay tayo is, sa panahon ng harvest, pwede tayo mamulot. Wala magbabawal sa atin. And Ruth, according to his right decision, she followed the message. Ang kanyang ina, sa panahon yun, hindi sila binigo ng Diyos sa tamang pagpapasya, sa tamang kapasyahan na kanilang pinanghawakan at kanilang nilakaran. And through his right decision, do you believe that Ruth will be rewarded? Amen. Right? Yes. Amen. At siya may pagkakalooban ng kapahingahan. Rested, rewarded, ay makakamit ni Ruth sa mga bagay na iyon. Because of her own perseverance. Right? Mahirap ang mamulot. Yes. Napakahirap ang trabaho ng pamumulo. Pero yun ang tanging paraan.
Kung yun ang paraan ng Diyos, wala tayong gagawin kundi ang sumunod Yes. sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, it is not an easy road. If we need to suffer, we're going to suffer. Yes. If we're going to make a sacrifice, we're going to make a sacrifice. Amen. Magsasakripisyo ang bawat isa sa atin. Mhm. Kung magturos at maghihirap tayo, submit. Right? Sabi nga ni Mary, according to your word, Yes. according to your will, be it unto me. Yes. Right? That is the right mind of a believer. Yes. Right? Glory. Yes. Amen. Nung namumulot si Ruth, at nakita siya ni Boaz, sino ang babaeng yun na namumulot sa ating lupain? Nagtanong ang Lord of Harvest sa kanyang mga alagad, Mhm. sa kanyang mga tauhan. Sino nangusap? Sino nagtanong? The Lord of Harvest. Harvest. Yes. And who is he? Boaz. And Boaz is a perfect type of Jesus Christ. Amen. And Ruth is the perfect type of the bride. Yes. Thank you. Kaya hindi mo pagsisisihan, right? Pag-aalilanganan kung ikaw ay nagpasya ng tama Yes. upang sumunod sa mensahe, which is your own homeland. At alam mo, kapag ikaw ay nagpasya ng tama, ikaw ay pagkakalooban ng reward o samsam. Makakatanggap ng samsam. At nung makita ni Boaz, right? Ang babaeng namumulot, sabi sa kanyang mga tauhan, huwag niyo siyang pagbawalan. Hayaan niyo siyang mamulot. Right? Though ang harvest ay patapos na, namumulot itong si Ruth. Sabi ng Lord of Harvest, bigyan niyo pa siya ng extra blessings. Mhm. Thank you, Lord. Amen. Amen. Extra blessings. Yes. Sino nang usap? The Lord of Harvest. Yes. Ang kanyang pinupulot doon sa kanyang mismong pag-aari niya. Sabi niya, bigyan pa ng extra blessings. Maglaglag pa kayo upang marami siyang mapulot. Ganyan. Right? Yes. Kapag tayo inilalagay ng Panginoon sa tamang proseso, for a while, magsasuffer tayo. Pero yung sa kabila ng sufferings, there's always an extra blessings. Amen. God will use all our sufferings, trials, and persecutions. Sa bawat buhay natin, habang tayo lumalakad, sumusunod, it is because of your right decision to follow Him. Right? Pero yun ang maglalagay sa iyo sa rightful position through your own sacrifice, obedience to the Word, your right position, your right decision. Right? Kakatagpuin ka ng Diyos sa mga bagay na ito. Right? Lahat ng mga bagay na nawala, para hindi tayo tumagal sa mensahe natin. Dahil si Boaz, nakita niya si Ruth. Siya ang tamang babae. Right? Para sa kanya, lahat ng mga nangawala sa kanila at siya may kakayan dahil sa pinakamalapit na kamag-anak upang magposisyon para sa kanila. Ibinigay at ipinanumbalik. Right? Ni Boaz ang lahat ng mga bagay nito. I-bypass ko ang mensahe ko kay Ruth at kay Boaz. At tayo naman bilang isang nobya ni Kristo sa ating panahon ngayon. Mga bagay na nawala sa atin. Thank God that there is a second Adam na siyang tumatayo bilang isang Boaz, kumakatawan. Right? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Yes. Ang tanging gaganap ng pagtutubos. Gaganap ng pagsasakripisyo. Gaganap ng perfect sacrifice para sa iyo. It is because you are His kinsman. He is our kinsman redeemer. Amen. Right? Thank you, Lord. Upang gumanap ng katubusan at pagtutubos sa bawat isa sa atin. Thank In you. order for you to restore back. Right? All the things that was lost from Adam ay papanumbalik ng ating Panginoon. When Jesus died at Calvary, He settled the sin question forever.
before the Father because He was a perfect sacrifice for our sin. He was our kinsman redeemer, just like Boaz. He had to be a kinsman redeemer to redeem the lost estate of Ruth. And he had to make a public testimony. And then everything that Ruth had fell to him as he redeemed all of her possession. When he redeemed Naomi, why? He got Ruth in, which is a type of the Gentile bride. Yes. And so forth, but he was a kinsman redeemer. Now, God, who is in spirit, unveiled himself in a body of flesh, which was his son, Christ Jesus. And God was in Christ reconciling the world to himself and become kinfolks to human beings to suffer the penalty that he had to put on the human himself. And he became kinfolks and a redeemer. In other words, like this, he was put in the devil's pawn shop, and Jesus paid the price and brought us out. See, the price was already paid. Amen. Now, when Jesus died at Calvary, he saved every sinner in the world that or ever would be in the world, as far as God was concerned. Now, Jesus didn't come down and die just for me or die just for you. He settled the sin question. But it will never do us any good until we accept it. It's your accepting of Him as your personal Savior, and it's by faith that you receive it and believe it. Glory. Yes. Glory. So God providing. Jesus Christ pulled the stinger of death and sin at Calvary. By His stripes, we are healed. Amen. Thank you, Lord. Jesus took the stinger out of sin. He has redeemed us from death. Eternal life has been restored unto us Thank you, Jesus. by Jesus Christ. Hallelujah. So in other words, ipinanumbalik muli at ibinigay muli ng Thank ating you, Panginoon Jesus. Amen. ang eternal life. Hallelujah. And which is our journey now. Sa ating journey, going to eternal life. This is only a one way. Huwag kang mag-expect ng plain road, plain highway. There's a lot of rough road nating madadaanan. But our destiny is going to eternal life. Sometimes you fall. Sometimes you stumble. Minsan sasaktan tayo. Yes. Sometimes there is pain. Right? It's a part. Yes. Bahagi. Because we are on our journey. Walang journey na hindi mo paghihirapan. But, after our journey, God will give you victory. Thank you, Lord. Right? Hallelujah. Glory. Eternal life has been restored unto us by Jesus Christ. God promised to resurrect the body of the believer in the last days. We rest in that assurance. Jesus possesses every gate. He conquered death. Yes. Amen. He conquered hell. Amen. He conquered grave. Thank you, Lord. He took the keys of death and hell from Satan. And we in Him are more than conquerors now. The devil put us in the pawn shop, but Jesus redeemed us. Amen. He is our kinsman redeemer. God made flesh, kinfolks to us, in order to redeem us from the curse of sin and sickness. And today has sent the Holy Spirit to dwell with the church Yes. and show signs and wonders of healing and salvation Amen. until He returns again. Thank you, Lord. Mananatili. Magpapatuloy. Right? Hanggang siya ay muling darating sa bawat isa sa atin at kunin. Sabi ng mensahe, magpapatuloy ito. Yes. Habang kayo nag-aantay, mananatili at magpapatuloy bawat isa. Amen. Kunti na lamang. Thank you, Lord. Now, in a message na the great warrior David. Last quote. Gagamitin ko ngayon. Patutungo tayo sa positional place, which is our rightful position. Yes. Right? Tayo nilagay na
ng ating upang makita natin ang kalalagayan natin na hindi matibag-tibag kahit di sa taas man. Thank you, Jesus. At ibibigay sa iyo ang tamang mensahe ng ating Panginoon upang panghawakan ng bawat isa sa atin. Upang huwag natin pag-alinlanganan. Amen. Right? Upang hindi natin panghinaan. Sa halip, magiging matibay tayong tatayo. Hallelujah. Glory! Thank you, Jesus. Keyword. What we need tonight is men. And women knows their position in Jesus Christ. What we need tonight is men and women knows their position in Jesus Christ. Hallelujah. So kinakailangan buhay ang ating diwa dito ha, ang ating kaisipan upang nakikita natin ang ating tunay na posisyon sa harapan ng ating part. If you are really positionally placed already or not yet, o wala ka pa sa tamang kalalagayan, but thank God, I claim I'm already positionally placed in His body. Amen. Right? What we need tonight is men and women knows their position in Christ Jesus. And when devil makes his big boast, tignan nyo, walang ibang mayabang, walang ibang mahambog, kundi ang demonyo, just like Goliath. Yes. Right? Dahil sa laki niya, anong ginawa niya? Pinaghambugan niya, pinagyabangan niya ang mga Israel. Nakala niya sa tingin niya, mga maliliit lamang. Right? At hindi sila mananaig. Pero hindi niya alam na mayroon pang mas maliit sa kanyang tingin kaysa sa mga warrior na nasa mga frontliner na isang David na inutusan lamang, right? Yeah. Na musmos at binatilyo na hindi niya sukat akalain na siya ang gagapi sa kanya. Yes. Right? Bakit? Ang hindi nakita ni Goliath, may taglay at daladala ang thus saith the Lord ng munting batang ito. Yes. At kapag hawak-hawak mo ang salita ng Diyos, ano dapat nating katakutan? Anong dapat nating pag-alinlanganan? If you have the thus saith the Lord. Right? Glory! Thank you, Lord. Sabi niya dito, sure he makes his boast. He's still making his boast. Yung pagyayabang. Alam natin, ang demonyo talagang hambog yan. Right? Yung hambog at kayabangan, parehas lang yan. We still got Goliath. And we still got David's too. Thanks be to God for that. Amen. He made his big boast and it fell on the earth, on the ears of the wrong fellow. A little old fellow walking around there, he had to look up to see he's a man. Like that. But he knew that he was elected by God and had the anointing upon him. He put God to a test that he knew who God was. He knew where he was standing. Right? Kaya kapag tumayo tayo, bilang isang pinili, isang pinahiran, alam mo kung saan tayo nakatayo. Amen. At kung alam mo kung saan tayo nakatayo, you are very sure where you're standing. Right? So where are we at now? We're standing to our rightful position in the Word. Doon tayo nakalagay. Thank you, Jesus. Now, I want you to notice how beautiful this is. To you people, we'll hurry now. Because I'm just about 3 minutes, sabi ng propeta sa kanyang mensahe. Now, continue sa paragraph 25. Notice, David was called by election. Amen. He was elected, called, anointed, and placed. See, elected by God. Called from sheep herding to be the king, anointed, and positionally placed. Yes. Amen. Kapag ginamit ang salitang positionally placed, is there already. Nakatayo na siya ron. Doon siya tinalagay. Is already in the position. Kapag sinabing place, nakalagay na siya ron, nakatayo na siya ron. That's past tense. Right? Hindi itatayo pa lamang, kundi nakatayo na. Amen. Amen. Anointed and positionally placed. Look. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Abraham election, Isaac justification, Jacob grace, and Joseph perfection. Amen. Nothing against Joseph. All right, there you are. Called. Are you David? Called. Elected first by God. Notice, David was called by election. Nabasa ko na. How many Christians here? Raise up your hand. Tama ba po, Daisy? Yes. Magkatuloy ba?
How many Christians here? Raise up your hand. You're not a Christian by your desire. You're a Christian by God's desire. Amen. Kaya sabi ko nga, Sister Fatima kanina, hindi sino man ang nag-joke sa amin na magpabautismo ka. Right? Yes. Wala nag-uutos sa iyo na sino man. But it is because this is God's desires to you. Amen. And it is also your desire. Amen. Kaya ikaw ay nagpasya ng tama. At kapag ikaw ay nagpasya ng tama, hindi ka bibiguin ng Diyos. Amen. Right? Thank you, Lord. Ang Diyos ang siyang nangungusap. Ang Diyos ang siyang nananahan. At kapag naramdaman natin na ang Diyos ang nangusap, huwag nating pababayaan. Yes. Huwag nating hahayaang mawala sa atin ito. Magpatuloy tayo hanggat ang Diyos ang naglilid sa bawat isa sa atin. Pwede kang mawala kapag umalis ka sa tamang posisyon. Pero kapag inilagay ka na ng ating power sa tamang posisyon, sundin mo ang sakdal na kalooban ng Diyos. Wala kang gagawin kundi ang sumunod at sumampalataya. Thank you, Jesus. Hindi mo pagsisisihan, Sister Fatima, ang iyong tamang desisyon. Amen. Right? At least, sa edad mong yan, ibinigay mo ang buong buhay mo, ang lakas mo, hanggat may hininga pa na hinihinga ang bawat buhay natin. Huwag mong pababayaan yan. One of these days, Thank you, Jesus. ikaw ay makakatanggap ng reward sa Diyos. Amen. Thank You you. will be rewarded. Amen. Tama ba ako? Yes. Tamang grammar ba yun? You will be rewarded. Tama. Pagkakalooban ka Yes. ng samsam ng ating Panginoon. Thank you, Jesus. Magpatuloy ka. Huwag mong pabayaan ang pagtitipon mo sa Diyos. Huwag mong pababayaan ang paglilingkod mo sa Diyos. Magpatuloy ka. Iyaan ay udyok na ng Santong Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah. Thank you, Lord. Ulitin ko, how many Christians here? Raise up your hand. You're not a Christian by your desire. You're a Christian by God's desire. Amen. No man can come to me except my Father draws him first. Amen. You was elected by God before the foundation of the world to be a Christian. That's scripture. Amen. Jesus said, no man can come except my Father calls him. Amen. Lalalit tayo ng konti. Sabi niya, first thing, you was elected, called, then when God elected you, then He called you. Yes. And you headed to His call. Or you headed to His call. Then He poured the anointing oil on you. Amen. The Holy Ghost. Thank you, Jesus. When the cruse of oil, what does the oil represent in the Bible? Holy Spirit. Amen. When He poured the oil upon him, He baptized him with the Holy Spirit in a symbol form. Amen. I hope you get that. Amen. That just come fresh. He poured the oil upon him, just went all over him, a whole hornful of it. Amen. Yes. Not sparingly. And that's the way of God, and the way God pours the Holy Ghost on men. Yes. Not sparingly, just baptize him into it, anointing him with the Spirit. Notice, he right then, when that anointing struck him, Yes. he was positionally placed as king. Amen. Amen. You, naka-address na sa inyo ngayon ito ang word, right? Sabi niya rito, you are positionally, or you are placed positionally where? In Christ Jesus. Amen. As kings and priests, is that right? Amen. The moment you receive the Holy Spirit, God places you in the kingdom. And here, what a beautiful picture. There you are. Amen. 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 Abraham, election. Isaac, justification. He that's come will be justified by faith. Jacob, grace, nothing you have done, but by God's mercy, and Joseph, perfection, placed. Amen. Amen. David, elected, called, anointed, and placed. Nasa iyo naman ito ngayon. You, elected, called, anointed, and placed in the body of Jesus Christ. Amen. Are you now Thank you, Lord. in a rightful position? Hallelujah. Right? Amen. Are you now placed positionally in the body? Yes! Yes. Amen. Glory to God, ibinigay na ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi ng message, you elected,
one spirit, we're all placed into the body of Christ positionally. Amen. So thank God for the assurance. Amen. Thank you, Lord. Thanks God for the security. Thank God for being a finished product by God. Amen. Salamat sa lahat ng seguridad at pagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yes. Mga bagay na nangawala, ang ating mga magulang doon, ipinangako ng Diyos that God will restore it back again Amen. sa ating kapanahonan. Yes. So sabi ng mensahe, now you are called, Yes. elected, and anointed, placed positionally in Christ Jesus. We are now positionally placed Thank you, Lord. in Christ Jesus. Salamat. Yan ang seguridad na ibinigay sa atin ng ating Panginoon na tayo ngayon ay nakatayo. Right? Sa tamang kalalagayan. Thank you, Lord. Isang bagay na nawala, ngayon ay nasa atin. Amen. Ipinanumbalik ng ating Panginoon. Yes. Kung tayo man ay may pag-sakripisyo pa dito sa ibabaw ng lupa, magpatuloy tayo. Amen. Bahagi sa pagsasakripisyo. Sa ating journey, malapit na. Yes. At maaabot na natin Thank you. ang isang buhay na walang hanggan na ibinigay ng ating Panginoon Diyos at ipinangako niya sa bawat isa sa atin. Right? Yes. Kunting pagsasakripisyo na lang ang ating gagawin. Malapit na tayo. Amen. Magpatuloy tayo, huwag tayong susuko, huwag tayong mag-aalinlangan, huwag tayong mapapagod, right? Huwag tayong mag-give up, Amen. kundi anuman ang danasin natin sa buhay, continue to walk forward. Amen. Magpatuloy tayong lumakad dahil merong isang kapangyarihan na umiiral, Thank you, Jesus. buhay na naroon sa dugo, Amen. right? The power and the life, it will never be loose. But the life that was in the blood is now in the bride. Amen. Is now working, is still working. Nagpapatuloy na gumagawa at kumikilos sa bawat isa sa atin. Now, tapos na po ang ating series Thank at you, gusto Lord. kong tawagin yung mga umawit ng the blood, yung mga magkakapatid, para i-back up natin dito sa ating message. Adam lost his rightful position. How many believe that the rightful position now is in the bride? Amen. Nasa atin na ang lahat ng mga bagay na ito na ibinigay ng ating Panginoon. Please come forward. Kapatid. Sister Bennett, Sister Annette. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. The Jesus
Can we clap our hands to the Lord?